Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Group 3. Amin pong ibabahagi sa inyo ang Aralin 15. Ito ay ang local at global na demand. Panimula. Ang isang musmos ay maraming pangarap at ang mga pangarap na ito ay maaaring hindi permanente. Tulad na lamang nung ako ay 7 taong gulang pa lamang, ang gusto kong maging ay isang guro. Subalit nang ako ay 10 taong gulang na, ang gusto ko namang maging ay isang doktor. Maaaring magbago ang mga pangarap o gustong maging sa hinaharap sa pagkakataong makakita ng mga bagay na pumupukaw ng ating interes. Upang matupad ang mga ito, kailangang maging aktibo sa mundo ng paggawa tulad na lamang ang pag-aaral ng mabuti upang maging handa sa hinaharap. Pagdating ng panahon ay makakatulong tayo sa ating pamilya. Paghahanda sa kinabukasan. Una ay ang ilang taon na lang at ang isang tulad natin ay may bahagi na sa mundo ng paggawa. Bago pa dumating ang pagkakataong iyon, dapat alam na natin kung anong track ang pipiliin natin na may kaugnayan sa mga kursong gusto natin. Pangalawa, mahalaga na malaman ang mga in-demand na trabaho sa Pilipinas at sa iba pang bansa na pwedeng maging basihan sa pagpili ng kurso na makatutulong sa iyong makakuha agad ng trabaho pagkatapos mag-aral. Paghahanda sa kinabukasan. Ang demand sa trabahong lokal o pandaigdigan sa kasalukuyan ay hindi problema. Ang malaking suliranin ay ang kakulangan ng mga kwalipikadong aplikante na pupuno sa mga posisyon na kailangan. Hindi lamang nakatuon sa mga kursong pang-akademiko ang mga trabahong nakapaloob sa demand, kundi pati na rin sa technical vocational, larangan ng sining, palakasan at negosyo. Ano nga ba ang layunin ng K-12? Layunin ng K-12 na pataasin ang kalidad ng edukasyon at paunlarin pa ang ekonomiya ng ating bansa. Ang K-12 ay ang karagdagang grades 11 at 12 na nais ihanda ang mga mag-aaral pagkatapos ng high school. Kung nais na nilang makapagtrabaho na hindi agad magtuloy ng kolehiyo o upang maging handa sa mundo ng pagninegosyo o ang mas maging handa sa kolehiyo mismo. Anong track ang bagay sa'yo? Academic track. Ang academic track ay isa sa mga pangunahing track na inaalok sa senior high school sa Pilipinas. Ito ay nakatuon sa pagbibigay ng malalim na pag-aaral at paghahanda sa mga pag-aaral para sa kolehiyo at kanilang mga kinabukasang akademiko. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing aspeto ng academic track. Curriculum. Ang academic track ay may mas malalim at komprehensibong curriculum kumpara sa ibang track. Ito ay nakatuon sa mga pangunahing asignatura tulad ng English, Filipino, Mathematics, Science at Social Sciences. Pagpapalalim ng akademikong kakayahan. Ang mga mag-aaral sa academic track ay binibigyan ng mas malalim na pag-aaral at paghahanda sa mga akademikong kakayahan tulad ng critical thinking, problem solving at research. Paghahanda para sa kolehiyo. Ang pangunahing layunin ng academic track ay maghanda at magbigay ng sapat na kakayahan sa mga mag-aaral para makapasok at matagumpay sa kolehiyo. Espesyalisasyon. Ang mga mag-aaral sa academic track ay maaaring pumili ng espesyalisasyon o strand tulad ng accountancy, business and management, humanities and social sciences, at science, technology, engineering, and mathematics or STEM. Kaya ang academic track ay nakatuon sa pagbibigay ng malalim at komprehensibong edukasyon upang maihanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo at kanilang kinabukasang akademiko. Ang TVL track ay ang Technical Vocational Livelihood Track sa K-12 o Relium ng Pilipinas ay kapag-pakinabang ng mga sumusunod. Pagbibigay ng oportunidad sa mga may kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral upang maging handa sila sa ng trabaho o sa pagtayo ng mga negosyo. Pagbibigay ng oportunidad sa mga mag-aaral na sa mga pag-aral ang mga may kurso o disiplina sa may mataas na demand sa industriya at negosyo tulad ng automotive, electronics, information, and communication technology, agrikultura at iba pa. Dito sa part na ito, matatalakay natin ang mga kaimportantehan ng
ng pag-aaral at pagpili ng tamang kurso sa gusto mo at para makasurvive ka kung sakali magtayo ka ng negosyo. 1. Entrepreneurship ay ang proseso ng paglikha ng pagsimula at pagtayo ng negosyo or enterprise. Kinabibilangan ito ng pagkikilala ng isang oportunidad sa negosyo. Local demand. Pangangailangan lokal na nababasa sa ating lugar. Ang lokal na demand ay tumutukoy sa pangangailangan ng mga tao sa isang particular na lugar o komunidad para sa isang particular na lugar o komunidad na produkto o serbisyo. Ito ay maaaring magbago batay sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng populasyon, kita at mga preference ng mga tao. Halimbawa, kung ang isang lugar ay may malaking populasyon ng mga estudyante, ang lokal ng demand para sa mga libro, notebook at iba pang mga materyales na pag-aaral ay maaring tumaas. Gayon din ang isang lugar na ay may malaking industriyang turismo, lokal na demand para sa mga hotel, restaurant at iba pang serbisyo ng turismo ay maaaring tumaas. Mga trabaho na may matinding pangangailangan ng ating pamayanan. Una, doktor. Sila ang mga taong may malalim na serbisyong pangkalusugan sa ating pamayanan. Pangalawa, guro. Sila ang mga taong nagbibigay ng edukasyon at kaalaman sa mga kabataan. Pangatlo, magsasaka. Sila ang mga taong nagtatanim at nag-aani ng mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Global demand. Ang global demand ay tumutukoy sa pangangailangan o demand para sa mga produkto at serbisyo sa buong mundo, hindi lamang sa isang particular na bansa o lugar. Ito ay naapektuhan at nakabatay sa mga pangangailangan at preference ng mga tao at organisasyon sa iba't ibang bansa. Halimbawa, kung ang isang bansa ay mayroong malaking populasyon at pataas na kita, maaaring magkaroon ng mataas sa global demand para sa mga produktong kumakatawan sa kanilang lifestyle at pamumuhay, tulad ng mga high-end na gadget, sasakyan at iba pa. Ang mga kumpanya sa ibang bansa na makakapagbigay ng supply ng mga produktong ito ay magkikinabang sa global demand na ito. Kaya naman, masasabi natin na ang global demand ay nakabatay at naaayon sa mga pangangailangan at preference ng mga tao at organisasyon sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ito ay isang mahalagang aspeto ng globalisasyon at pandaigdigang ekonomiya. Mahalagang malaman ng tao ang mga local at global demand ng mga trabaho para maging wais sa pagpili ng track. Track STEM, Science, mga kaugnayan na kurso, Pharmacy, Radiology Technology, Medical Technology, Atmospheric Science, and Environmental Science, Pathology, Agricultural Science, and Fisher, Animal Science, Technology, Information Technology, and Computer Studies, Multimedia, Animation, Programming, Computer Science, and Information System Management, Engineering, Mechanical, Electronics, Communication, Metallurgical, Computer, Biodemical, Chemical, Geodetic, Electrical, Meteorological, Mining, and Geological Engineering. Mathematics, BS Mathematics, Physics, or Statistics. Track has o mga kaugnay na kurso, Humanities, Philosophy, Literature, Liberal and Fine Arts, Education major in Maths, Science, Physics, Chemistry, Reading English, Educational, Media, Technology and Special Education o SPED, Music, Physical Education and Health, Social Sciences, Communication, Psychology, Social Work, Criminology, Sociology, Anthropology,
Political Science and Law. Track BAM, Business, mga kaugnay na kurso. Business Management, Banking and Financial Services, Business Information Technology, Accountancy, Bookkeeping and Accounting Technology, Management, Management Sciences, Advertising and Public Relations, Hotel and Restaurant Management. Pagbubuod. Iyan ang isang mahalagang puna tungkol sa pagpili ng trabaho. Ang mga pangunahing punto isaalang-alang ay 1. Pagtugon sa pangangailangan ng industriya. Ang trabahong pinipili ay dapat makatulong sa pagtupad sa mga pangangailangan ng industriya o sektor kung saan ito ang nakaangkla. Ito ay makatutulong sa pagpapatibay ng iyong posisyon at karera. 2. Pagsunod sa moral na batayan. Ang trabaho ay dapat naaayon sa iyong mga prinsipyo at moralidad. Hindi mo dapat tanggapin ang trabahong kumakalaban sa iyong mga paniniwala at etika. 3. Pagbibigay diin sa iyong hilig, talento at kakayahan. Ang pinakamahusay na trabaho ang nakatutulong sa pagpapaunlad at paggamit ng iyong mga natural na kakayahan at talento. Ito ay magbibigay daan sa iyong pagsulong at kasiyahan sa trabaho. Ang pagpili ng tamang trabaho ay isang mahalagang desisyon na dapat pag-isipan ng mabuti. Ito ay makatutulong sa iyong karera at personal na kasayahan sa buhay. Ang balanse ng mga pangangailangan ng industriya, moral na batayan, at iyong mga kakayahan ay magiging susi sa pagkakaroon ng matagumpay at masayang karera. Ang kaalamang mayroon ang bawat isa sa mga bagay na dapat niyang gawin ay hindi nagtatagumpay kung ito ay ginagawa ng walang kabuluhan. Ika nga ni Laborem Exercens or Pope John Paul II, sa pamamagitan ng paggawa ay pinapakita ng tao ang kanyang dignidad at sa pamamagitan nito nagkakaroon siya ng malaking kontribusyon sa ibang tao sa lipunan tungo sa kabutihang panlahat.